saan lumalabas yung nag-group spawning yung mga bulate sa nagaling sa putik o kaya sa buhangin. So lalabas sila at ito naman ay kakainin ng sibas. Kaya ang daming mga anglers ngayon, punong-puno yung lugar namin. So dito ako sa pinakamalayong spot. See you guys. So ang gagamitin natin is itong floating lure. Ito ay Area 10, designed for bachi talaga. So ito talaga ay ano lang, dead slow retrieve. So ikakas lang natin up cross and then hihintayin natin. So talagang up cross and then kasi yung center of gravity i-flick natin ng i-jerk natin ng konti para bumalik yung ball niya, yung center of gravity. Then hihintay lang natin. So nag-ilaw muna ako ngayon guys para makita nyo lang. Pero actually mamaya magpatay tayo ng ilaw. So talaga mahinang mahina. So kung ito ay kakount tayo ng 2 seconds, isang rotation, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, or depende sa speed ng alon guys, ng alon ng current. 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002. Yan. So yan. At ito ba tayo? Then click na konti para bumalik yung center of gravity. So grabe guys, ang daming tao. Kahit na itong dito sa lugar ko na ito, usually walang tao dito sa kabila. Pero ngayon ang dami. Ang daming anglers, naka-wading pa sila. Tapos ako naman sa sobrang preparation ko, ayos ko ng camera at saka yung microphone hindi ko pa nagagamit kasi tinitesting ko pa. Naabutan ako ng oras, nagmadali ako. Tapos pagdating ko doon sa tulay, wala na, sarado. Tapos yung isang spot ko doon sa may barko, wala din, maraming tao. So dito ako pumunta sa yung sa may corp, marami ding tao. Kaya pumunta ako dito sa lugar na ito. Nasa unahan actually yung lagi kong nakukuha. Pero may tao doon. So maganda dito sa lugar na ito, yung napili ko is meron siyang natural na curve. So kung magpo-float yung mga actually mga yan guys, yung bachi parang hipan-hipan sa atin. So sabay-sabay sila maglalabasan. Mamaya itatry natin makapture sa video. Sabay-sabay sila maglalabasan. Then para maanod ng dagat. At pag naanod sila ng dagat, magpapano sila sa dagat. Habang napapano sila sa dagat, sabay silang magsuspawn. Yun naman ang hinihintay ng mga seabass. Yung mga seabass naman galing sa dagat, kakaanak lang nila. So pabalik sila ngayon sa river. Ito yung hinihintay nila. So yung naglalabasan yung mga hipan-hipan ng mga bulate. Tapos naman, so ito yung kakainin ng seabass. So ngayon, ang pagkain ng seabass hindi yung talagang yung ganun talaga yung kain niya, yung kasi mahina pa sila kasi gagaling lang nila ng panganak. So yung kain nila is parang humihigop lang sila ng ayun. Parang lang sila. Parang humihigop lang sila ng ramen. So kaya dapat yung matalas yung hook at saka yung ginagamit na lure, yung rod ay light hanggang medium light. So itong sa akin ay medium light. Ayan ang bachi. Ayan na. Ito. Ayan ang bachi. Hindi ako makaano guys kasi nga ako. Pero yun ang bachi Ayan guys bachi. Yan. Ito. Makikita ko. Ayan, bachi.
Yan ang batsi. Lumabas na. Palit tayo. Gamit natin lugare. 4 ang kanyang hook. Kasi kanina hindi natin nakuha. Dito lang talaga siya sa harap namin, guys. Hindi ko lang makuha yung angle niya. Hinabol niya nga itong hinabol niya. Ay, naka. Ayan siya guys, oh. Ayan, oh. Ayan ito. Hinabol niya itong lure natin. Yan. Finally. Talagang kinain niya, guys. Hindi sabit. Banak. 1, 2, mga 45. Bigat. Yes. Yan, day 1 sa ating Bachinuki season, kung saan target natin na makakuha ng sea bass doon sa nagmamas spawning ng mga bachi or yung hipan-hipan sa atin sa Pilipinas. Yun nga yung resulta, isang strike at saka isang nakuha, pero hindi sea bass yung nakuha natin kundi isang banak, na malaki na banak. So ito yung ating hit lure ngayon, area 10. So hindi lang siya nasabit kung talagang kinagat niya. So see you next time sa ating sea bass challenge. Ito si Erwin sa Fishing Segment. Hanggang sa muli, please subscribe sa ating YouTube channel.